Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Jordan na nagtungo sa Isla Pulang Buwan upang hanapin ang nawawala niyang kapatid. Sa islang yun ay makikilala niya si Kapitan Rigor na walang pag-aalinlangan tinulungan siya sa kanyang paghahanap. Ngunit habang tumatagal, si Jordan sa islang yun ay unti-unting nakakaramdam ng kakaiba sa mga taong naninirahan sa Isla Pulang Buwan. Ano-anong sikreto kaya ang matutuklasan Jordan sa isla na yun? Mahahanap ba niya ang nawawala niyang kapatid? At magagawa ba niyang makaalis sa islang yun ng buhay sa oras na malaman niya na yun ay isla na pinamumugaran ng mga aswang? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaak at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Bro, sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo to? Talagang pupunta ka sa islang yun ng mag-isa? Hindi ba inaaya kita pero ayaw mo? Kaya ako na lang, Benjo. Sakto kasi na sa makalawalang anniversary namin ni John eh. Kilala mo naman yun, di ba? Ayaw nun na may napapalampas na special occasions. Aawain na naman ako nun, panigurado eh. Kaya nga ako na lang, di ba? Basta, ikaw na munang bahala sa bahay ko. Nasa iyo naman ang susi at kukunin ko na lang kapag nakabalik na ako. Yung aso ko huwag mong kalimutan. Pakainin mo Bro, hindi ka na ba talaga mapipigilan? Kasi para bang... Bro, ano kaya kung ipaubaya mo na lang yun sa mga pulis? Hayaan mo na silang maghanap sa kuya mo. Mga pulis na wala namang ginagawa para hanapin si Kuya Austin. Bro, 1 buwan nang nawawala si Kuya. Kailangan ko ng kumilos ba? Pati parents namin nag-aalala na dahil sa kanya eh. Nasa maliit na pantalan ang magkaibigang Jordan at Benjo ng madaling araw na yun. Inihatid si Jordan doon ni Benjo gamit ang kotse nito. Hinintay lang ni Jordan ang bangka na maghahatid sa kanya. Doon na nga sa Isla Pulang Buwan, ang isla kung saan huling pumunta ang kanyang nakatatandang kapatid na si Austin. Si Austin ay isang pulis na pinadala sa Isla Pulang Buwan dahil may mga tao na nagpunta roon na nawawala rin. Ngunit nang ang kapatid niya ang magpunta roon para mag-imbestiga, ay isa na rin ito sa mga nawawala. Dumulog sila sa mga pulis para humingi ng tulong, ngunit tila ang mga yon ay takot na magpunta sa naturang isla at matulad sa sinapit ng kapatid ni Jordan. Kaya nagdesisyon siya na siya na mismo ang pumunta sa Isla Pulang Buwan para hanapin ang kanyang Kuya Austin. Bro, kinakabahan talaga ako para sa'yo eh. Huwag ka na lang kaya tumuloy. Bro, kaya kong sarili ko. Para namang hindi ako nag-aral ng taekwondo. Alam kong delikado tong gagawin ko dahil hindi ko alam ang dadatnan ko sa islang yun. Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang si Kuya Austin doon. Hindi ko kayang maghintay sa update ng mga pulis. Benjo, alam mong sobrang bait ni Kuya. Siyang nagpaaral sa akin, kaya gusto kong suklian ang kabutihan niya sa ganitong paraan man lang. Ay nako, sige bahala ka na nga. Mukhang hindi na talaga kita mapipigilan eh. Basta bro mag-iingat ka dun Saka mag-update ka palagi sa akin. Kapag may problema, mag-chat o tawagan mo agad ako. Oo naman, huwag ka mag-alala. Hindi pwedeng hindi ako mag-update sa'yo, lalo na kapag nakita ko na si Kuya. Hayaan mo bro, ipagdadasal ko na makita mo na kagad ang Kuya Austin mo dun. Salamat bro, malaking bagay yan para sa akin. Makalipas ang ilang sandali, isang maliit na bangka ang dumating. Isang matandang lalaki na bangkero ang sakay nun.
Lumapit si Jordan sa bangkero at tinanong niya kung ito si Mang Abel. Tumango naman ang matanda bilang pagtugon. Si Mang Abel ang tanging bangkero na pumayag na ihatid siya sa Isla Pulang Buwan. Isang lalaki sa lugar na yun ang nagrekomenda sa kanya kay Mang Abel at yun ang unang beses na nagkita sila ng matandang lalaki. Sa huling pagkakataon ay nagpaalam si Jordan kay Benjo. Tinulungan pa nga siya nito na maisakay ang maleta niya sa bangka. Nang makasakay na si Jordan sa bangka, ay kumaway siya kay Benjo. Hanggang sa binuhay na ni Mang Abel ang motor ng bangka at umandar na yon, palayo sa pantalan. Habang paliit ng paliit si Benjo sa paningin ni Jordan, ay palaki naman ng palaki ang pag-asa niya na makikita niya na sa wakas ang kanyang nawawalang kapatid. Tiwala siya na magiging matagumpay ang paghahanap niya sa kanyang kuya. At kung papalarin, ay baka maging ang iba pang nawawala sa islang yon ay matagpuan din niya. Tahimik lang si Mang Abel habang nakatingin sa malayo. Ang binatang si Jordan naman ay nagsalita upang hindi mapanisan ng laway. Mang Abel, totoo bang 2 oras ang biyahe natin bago tayo makapunta sa Isla Pulang Buwan? Tumingin si Mang Abel sa kanya at tumango. Matagal din po pala, no? Kung ganun, mag-uumaga na pala tayong makakarating doon. Pero kapag nagugutom po kayo o nauuhaw, magsabi lang po kayo sa akin. May baon naman po akong pagkain at saka tubig. Muling tumango si Mang Abel habang seryoso itong nakatingin kay Jordan. Medyo nakaramdam ng pagkailang si Jordan dahil tila ayaw makipag-usap ni Mang Abel sa kanya. Pero dahil likas na kay Jordan ang matanong dahil sa trabaho niya bilang reporter, ay patuloy pa rin siya sa pagtatanong. Mang Abel, tanong lang po, matagal na po ba kayong bangkero? Hindi sumagot ang matanda sa kanya. Nanatili lang itong nakatingin kay Jordan. Tikom ang mga bibig at kahit konting ngiti ay wala siyang natanggap mula rito. Mang Abel, bakit hindi po kayo nagsasalita? Ayaw niyo po ba akong kausap? Para po kayong pipi niyan eh. Mas naging matiim ang titig ni Mang Abel kay Jordan. Bahagya siyang kinabahan dahil doon, hanggang sa marahang ibinuka ni Mang Abel ang bibig nito at nanlaki ang mga mata niya nang malaman na putol pala ang dila ng matanda. Para siyang kinain ng lupa. Hiyang-hiya siya dahil sa huli niyang sinabi. Naku, pasensya na po, sorry po Mang Abel. Hindi ko naman po alam na pipi po talaga kayo. Sana po hindi po kayo na-offend sa sinabi ko kanina. Pasensya na po talaga. Dahil sa kahihiyan, ay mas pinili na lang ni Jordan ang manahimik. Pinagsawa na lang niya ang kanyang mata sa napakalawak na karagatang nakapaligid sa kanila. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Tahimik siyang nagdasal na sana ay buhay pa niyang makikita ang kanyang kapatid. Ngunit kahit may ilang nagsabi na patay na ang kapatid niya, ay hindi siya naniniwala roon. Nararamdaman niya na buhay pa ito at sigurado siya na aalis siya sa Isla Pulang Buwan na kasama ang kanyang kuya Austin. Matapos ang 2 oras na biyahe sa dagat gamit ang bangka, ay natanaw na sa wakas ni Jordan ang isang isla. Pahabayon at maraming puno. Sumisilip na ang araw sa silangan, kaya kahit paano ay may liwanag na sa paligid. Tatanungin niya sana si Mang Abel kung yun na ba ang Isla Pulang Buwan, ngunit napagtanto niya na hindi rin siya nito masasagot. Nang dumaong ang bangka sa dalampas na may pinong puting buhangin, ay hindi napigilan ni Jordan ang humanga sa gandang taglay ng isla. Banayad ang hampas ng alon sa pampang na parang musika sa kanyang pandinig. Maraming punong kahoy at niyog sa isla. Ang buong isla ay tila
isang paraiso. Ang mga bahay na nakikita ni Jordan ay puro gawa sa kawayan at sa pawid. Unang ibinaba ni Mang Abel ang maleta ni Jordan. Nang bumaba na si Jordan sa bangka, ay nagtaka siya nang biglang hawakan ni Mang Abel ang braso niya. May takot sa mga mata nito habang marahang umiiling. Hindi na intindihan ni Jordan ang ibig sabihin na yon ni Mang Abel, kaya ngumiti na lang siya rito. Inilabas niya ang kanyang wallet at iniabot niya rito ang bayad niya. Naku Mang Abel, munti ko na makalimutan ang bayad ko sa inyo ah. Dinagdagan ko na po yan ah. Basta balikan niyo po ako rito sa susunod na linggo. Ganitong oras din po. Maraming salamat po Mang Abel. Tinapik ni Jordan ang balikat ng matanda, pero hindi pa rin ito binitiwan ang braso niya na para bang pinipigilan siya nito. Mang Abel, okay na po, salamat po. Kailangan ko pa po maghanap ng matutuluyan dito sa isla eh. Si Jordan na mismo ang nag-alis ng kamay ni Mang Abel at saka siya naglakad papunta sa kinaroroonan ng kanyang maleta. Hanggang sa sumakay na si Mang Abel sa bangka at hinintay niya itong makaalis bago niya binuhat ang kanyang maleta at naglakad. Hindi nagtagal ay nakarating si Jordan sa parte ng isla kung saan marami na ang mga bahay. May mangilang-ngilang tao siyang nakita. Ang mga batang naglalaro ay biglang tumigil at napatingin lahat sa kanya na parang nagtataka kung sino siya. Ang mga matatandang babae naman sa tabi ng kalsada habang abala sa pagbibilad ng isda ay unti-unting tumigil sa ginagawa at sumulyap sa kanya na para bang pinag-aaralan siya mula ulo hanggang paa. Sa bawat bahay na kanyang nadaraanan ay may mga taong nakasilip sa bintana na halatang sa kanya nakatingin. Pambihira na yan. Ganito ba talaga kabihira ang ibang tao sa islang to? Kaya para akong artista kung tignan nila. Idinaan na lamang ni Jordan sa biro ang kakaibang nararamdaman niya. Hindi siya komportable na halos lahat ng mga mata ng taong naroon ay nakapako sa kanya. Nahiya na tuloy siyang magtanong kung saan ang barangay hall upang makahingi siya ng tulong sa namumuno sa isla na yon sa paghahanap sa kanyang kapatid. Naging matyaga si Jordan sa paghahanap sa barangay hall, ngunit nang inabot na siya ng tanghali at hindi niya pa rin yun nahahanap, ay naglakas loob na siyang magtanong sa isang matandang lalaki. Inihatid siya ng matanda sa isang may kalakihang kubo na nakatayo sa malawak na bakuran. Ayon sa matandang lalaki, ay doon nakatira ang kapitan ng isla na si Kapitan Rigor. Umalis na kagad ang matandang lalaki habang si Jordan ay naiwan sa tapat ng nakasaradong pinto ng bahay. Kakatok na sana siya ng isang binatilyong may dalang itak ang lumabas mula sa gilid ng bahay. Madungis ito at may payat na pangangatawan. Nagkatitigan sila at maya-maya pa ay ngumiti si Jordan. Magsasalita na sana si Jordan pero inunahan siya ng binatilyo. Dayo ka? Umalis ka rito. Napaatras si Jordan nang marahang lumapit ang binatilyo. Natakot siya sa dala nitong itak. Sandali lang boy. Hindi ako masamang tao. Kailangan ko lang makausap si Kapitan Rigor. Sinabi nang umalis ka na. Lisanin mo na ang islag to habang may oras ka pa. Hanggang sa bumukas ang pinto ng bahay. Mula roon ay lumabas ang isang matangkad na lalaki na may matipunong pangangatawan. May makapal itong bigote at maangas na muka. Matias, bakit mo tinatakot ang bisita sa ating isla? Bumalik ka na sa likod at tapusin mo na ang ginagawa mo ron. Tinapunan siya ng matalim na tingin ng binatilyo bago ito bumalik sa likod ng bahay, habang ang lalaki ay magiliw na hinarap si Jordan. Pasensya ka na sa ampong kong si Matias. Ganon talaga yon. Galit sa mga dayo sa islang ito. Kaya nga po Akala ko nga po tatagain na niya ako
Hindi naman siya nananakit. Sadyang nakakatakot lang para sa mga hindi nakakakilala sa kanya ang kilos at pagsasalita niya. Oo nga pala, ngayon lang kita nakita rito. Ano bang pangalan mo? Ako po si Jordan, Kapitan Rigor. May pinagtanungan po akong matandang lalaki kasi hinahanap ko po ang barangay hall. Ang sabi niya po wala raw barangay hall sa islang to. Kaya dito niya po ako dinala sa bahay niyo mismo. Maliit lang kasi ang budget na nakukuha namin. Kaya wala kaming kakayahang magpatayo ng barangay hall. Kaya kapag merong problema ang mga tao, ay dito na lang sila nagpupunta sa bahay ko. Kung ganun po, kayo po talaga ang kapitan dito. Ako nga, may kailangan ka ba sa akin? Meron po Tungkol po sa kapatid ko na nawala po sa islang to. Sandaling natahimik si Kapitan Rigor at tumango-tango. Hindi magandang pag-usapan ng ganyang bagay dito sa labas. Halika, sumunod ka sa akin. Doon tayo sa loob mag-usap. Nang pumasok si Kapitan Rigor sa bahay, ay sumunod dito si Jordan. Pagpasok ni Jordan sa loob ng bahay ni Kapitan Rigor, ay sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin na nanggagaling sa mga bintanang nakabukas. Maluwag ang espasyo sa loob at ang sahig ay gawa sa malalapad na kahoy na makinis at makintab. Bagamat simple ang kabuuan ng bahay, ay may kakaibang pakiramdam si Jordan. Parang biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Pinaupo siya ni Kapitan Rigor. Tumalima si Jordan at umupo ang kapitan sa mahabang upuan na katapat niya. Saan ka pala galing, Jordan? Sa Maynila pa po. Napakalayong lugar. Mabuti at nakarating ka rito. Kaya nga po ang haba po ng biniyahe ko. Bukod sa 2 oras ng bangka, bumiyahe pa po ako ng mahigit 7 oras bago makarating dun sa Pantalan, kung saan sinundo ako ng bangka. Kung ganoon ay malamang pagod ka na. Nagugutom ka ba? May pagkain kami natira nung nagtanghalian kami. Ipaghahain muna kita kung gusto mo. Hindi na po. Hindi naman po ako nagugutom, Kapitan. Huwag na po kayo mag-abala. Sige po, kahit ano na lang, kahit tubig na lang po. Sandali lang, at uutusan ko lang si Matias. Matias! Matias! Kumuha ka nga ng 1 basong tubig. Bilisan mo! Medyo nabahala si Jordan sa paraan ng pag-uutos ni Kapitan Rigor. Para kasi itong galit na hindi niya mawarian. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanila ang binatilyong si Matias. Nang ipatong nito ang 1 baso ng tubig sa maliit na lamesa sa gitna, ay napansin ni Jordan na may mga sugat sa kamay si Matias. Kinuha ni Jordan ang baso at ininom ang kalahati ng laman nun. Balik na tayo sa dahilan kung bakit ka nagpunta dito sa aming isla. Ang sabi mo ay nawawala rito ang kapatid mo. Tama ba? Tama po kayo. Ang totoo po niyan, isa po siyang pulis. Ang pangalan niya po ay Austin Reyes. May natatandaan po ba kayong bumisita rito na meron pong ganung pangalan? Sandaling nag-isip si Kapitan Rigor. Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Ang totoo ay may mangilan-ngilan ngang mga pulis na nagpunta rito para hanapin ang iba pang nawawalan dayo sa lugar na ito. Sa dami ng mga pulis, ay wala akong natatandaan sa mga pangalan nila. Pasensya na, pero madali akong makalimot pagdating sa mga pangalan ng mga tao. Inilabas ni Jordan ang cellphone niya upang ipakita kay Kapitan Rigor ang litrato ng kanyang kuya. Ito po, Kapitan. May picture po ako ng kapatid ko. Baka po sa muka ay matandaan niyo po siya. Pasensya na, Jordan. Pero hindi ko talaga siya natatandaan. 1 buwan na po ang nakakaraan nang magpunta po siya rito sa isla nyo. Tapos po, hindi na po siya nakabalik
Ang sabi po ng mga katrabaho niya ay nawawala na siya. Kung nandito siya sa Isla Pulambuan, ay madali lang natin siya mahanap. Hindi ganun kalaki ang isla ito, at iilan lang ang mga taong nakatira rito. Kaya naman po inahanap ko po kayo, Kapitan. Kasi po magpapatulong po sana ako sa inyo sa paghahanap po sa kapatid ko. Kapitan, parang awa niyo na po. Kayo lang po ang alam kong pwedeng makatulong sa akin. Hindi mo kailangan magmakaawa sa akin, Jordan. Kahit dayo ka rito, ay tutulungan kitang hanapin ang kapatid mo. Oo nga pala, may matutuluyan ka na ba habang nandito ka sa isla? Yun na nga po eh. Isa pa po yan sa problema ko. Maghahanap pa po ako, Kapitan eh. Sana po meron akong mahanap bago dumilim. Dito ka na lang sa bahay ko tumuloy habang nandito ka. Bukas ang tahanan ko para sa mga dayong kagaya mo. Po, sigurado po ba kayo, Kapitan? Sigurado ako, Jordan. Saka wala ka rin mahanap na matutuluyan dito sa isla. Wala ritong resort o kaya ay hotel. Ang totoo, ay plano sana naming palawigin ang turismo dito sa isla. Pero hindi namin magawa dahil halos taon-taon ay merong mga taong nawawala rito. Iniisip tuloy ng marami na isinumpa ang Isla Pulambuan kahit parang paraiso ang lugar na ito. Tinang-ayunan naman ni Jordan ang sinabi na yon ng Kapitan. Tunay nga na malaparaiso ang Isla Pulambuan. At sigurado siya na dadagsa roon ang mga turista kung wala lang nakakabit na misteryo sa islang yon. O paano, iho? Dito ka na muna tumuloy sa bahay ko. Sige po. Maraming salamat po talaga, Kapitan. 1 linggo lang naman po ako rito. Kapitan, magkano po pala ang dapat kong bayaran? Iho, hindi hotel ang bahay ko para magbayad ka. Libre lang ang tulong ko na to sa'yo. Pero Kapitan, nakakahiya naman po. Huwag ka nang mahiya. Isipin mo na lang na bisita ka namin. Halika na. Dadalhin na kita sa magiging kwarto mo para makapagpahinga ka na. Tumayo si Kapitan Rigor at sumunod naman si Jordan. Dinala siya nito sa isang silid na malapit sa kusina. Sa halip na pinto ay isang makapal na kurtinang kulay itim lamang ang nagsisilbing tabing sa pintuan. Maliit lang ang espasyo ng kwarto. Meron dumpapag para sa isang tao na may nakalatag na banig. Meron dong isang unan at kumot. Sa tabi ng papag ay may maliit na mesa kung saan may nakapatong na lampara. Sa gawing kaliwa ng kwarto ay may maliit na bintanang kawayan. Pasensya ka na at maliit lang ang bakanting kwarto dito sa bahay ko. Nako Kapitan, ayos na po ito. Kahit maliit po, mukhang maaliwalas naman po eh. Siya nga pala, walang kuryente dito sa isla ha. Kaya kapag gabi na, ay sindihan mo na lang yan lampara. Wala kaming aircon o kahit electric fan. Pero huwag ka mag-alala, kasi malamig ang klima dito sa isla, lalo na kapag sumapit ang gabi. Kapag gagamit ka naman ng banyo, ay nasa likod lang ng bahay ang palikuran. May balon doon. Ikaw na ang bahalang umigib ng tubig. O sige, iiwan na muna kita, nang sa ganun ay makapagpahinga ka na. Muling nagpasalamat si Jordan kay Kapitan Rigor. Nang lumabas na ito ng kwarto, ay inilagay niya ang maleta sa isang sulok. Umupo siya sa gilid ng papag habang hawak ang kanyang cellphone. Tinignan ni Jordan ang litrato ng kanyang kuya Austin sa cellphone niya at muli siyang inatake ng lungkot at pag-aalala. Unang araw pa lang niya sa isla ay naramdaman na niya na mahihirapan siyang hanapin ito dahil mismong ang kapitan na ay hindi kilala ang kanyang kapatid. Huwag ka mag-alala, kuya. Hahanapin kita at hindi ako papayag na hindi kita kasamang uuwi sa bahay ni na mama at papa. Ipinatong ni Jordan ang cellphone sa tabi ng lampara at humiga na siya. Dahil sa labis na pagod ay mabilis siyang nakatulog.
Madilim na nang magising si Jordan. Ang plano niya sana ay idlip lang ang gagawin niya. Ngunit dahil sa presko sa silid na kinaroroonan niya, ay napasarap ang kanyang pagtulog. Bumangon siya at kinuha ang kanyang cellphone. Gamit ang flashlight ng cellphone, ay hinanap niya ang posporo at sinindihan niya ang lampara. Bumaha sa kwarto ang malamlam na liwanag. Sa paglabas niya sa kwarto, ay nakita niya na nasa kusina sina Kapitan Rigor at Matias. Nakaupo ang mga yon sa may hapagkainan. Sa gitna ng lamesa ay merong lampara. May nakahain doon na mainit na kanin at adobong baboy. Gising ka na pala, Jordan. Halika, kumain na tayo. Kanina ka pa namin hinihintay ni Matias. Hindi niyo na po ako dapat hinintay. Nauna na po sana kayong kumain. Hindi yun pwede. Kapag may bisita kami dito, ay dapat kasabay namin kakain. Sige na, maupo ka na. Matapos umupo ni Jordan, ay nagsimula na silang kumain. Habang kumakain, ay lihim na pinagmasdan ni Jordan sina Kapitan Rigor at Matias. Napansin niya na halos hindi makakilos ng maayos si Matias dahil palagi itong pinupuna ng kapitan. Nang medyo napalakas ang pagmuya ni Matias, ay sininghalan ito ni Kapitan Rigor. Ayusin mo ang pagmuya mo, Matias. Para kang baboy. At saka bakit nagkakamay ka? Gumamit ka ng kutsara at tinidor. Walang imik na kinuha ni Matias ang kubyertos sa tabi ng plato nito at nagpatuloy sa pagkain. Hindi pa ubos ang kanin ni Matias, pero kukuha na naman sana ito at napagalitan na naman ito ni Kapitan Rigor. Para kang patay gutom, Matias. Ubusin mo nga muna yung kanin mo bago ka kumuha ulit. Nakayukong binitiwan ni Matias ang sandok para sa kanin. Napakunot noon naman si Jordan. Hindi niya maiwasang mabahala sa paraan ng pakikitungo ni Kapitan kay Matias. Kapitan, baka po pwedeng pabayaan na lang po natin si Matias sa kung paano po siya kumain. Alam mo, Jordan, tinuturuan ko yang si Matias ng tamang pagkilos. Ayoko namang isipin ng mga bisita namin na porkit kami taga-isla lamang ay wala na kaming alam sa tamang pagkilos, lalong-lalo na sa harap ng hapagkainan. Pero, Kapitan, bata pa naman po siya. Sigurado po ako na matututo rin po siya habang lumalaki siya. 15 anyos na yang si Matias, kaya hindi na yang bata. Isa pa, parang walang urbanidad ang batang yan ng inampun ko. Mabuti nga at kahit paano ay nagkakaroon na ng magandang asal. Hindi na nakipagtalo pa si Jordan at muling bumalot ang katahimikan sa harap ng hapagkainan. Tanging ang kaluskos ng kutsara at tinidor ang maririnig, habang sa labas ay humahampas naman ang banayad na simoy ng hangin sa mga dingding ng bahay. Pinilit na lamang ni Jordan na kumain, kahit ang totoo ay nawalan na siya ng gana dahil sa nakita niyang pagtrato ni Kapitan Rigor sa batang si Matias. Matapos ang hapunan, ay dinala na ni Matias ang mga pinagkainan sa likod ng bahay upang hugasan sa may tabi ng balon. Dahil wala naman siyang ginagawa, ay naisipan ni Jordan na tulungan ito. Sinundan niya si Matias at yumukod siya sa tabi nito. Ano pang ginagawa mo rito? Di ba sinabi ko na sa'yo na umalis ka na? Tutulungan kita magugas, Matias. Naiinip kasi ako eh. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Dito sa isla, umalis ka na. Matias, hindi ako pwedeng umalis dito. Kailangan kong hanapin ang kuya ko. Magsasalita pa sana si Matias, pero biglang dumating si Kapitan Rigor. Napayuko si Matias at itinuloy ang pagsasabon sa mga plato. Jordan, pabayaan mo na si Matias dyan. Kayang-kaya niya na yan. Nag-aalinlangang iniwan ni Jordan si Matias.
Dinala siya ni Kapitan Rigor at binigyan siya nito ng sigarilyo, ngunit tumanggi siya. Sinindihan ng kapitan ang sigarilyo nito at hinit-hit yun. Hindi niyo po ba talaga anak si Matias? Hindi, iho. Inampun ko lang siya nung sanggol pa siya. May malakas na bagyo na dumating dito sa isla noon. Marami ang namatay at isa na mga magulang ni Matias. Dahil wala na mag-aalaga sa kanya, ay ako na ang umako ng responsibilidad na dapat ay ang nanay at tatay niya ang magdadala. Kawawa naman bata. Pasensya na po pero makikialam na po ako. Pero sa tingin ko po, ay mali na palagi niyo po siyang sinisigawan. Baka po kasi magka-trauma si Matias eh. Kailangan niyang maging matapang at matatag. Dahil kapag lumaki siya, ay siguradong hindi lang dito sa isla iikot ang mundo niya. Kung ngayon pa lang ay balat sibuyas na siya sa pagsigaw-sigaw ko, ay wala siyang mararating pagdating ng panahon. Nang maubos na ni Kapitan Rigor ang sigarilyo, ay basta na lang itong itinapon sa lupa at nauna na itong pumasok sa loob ng bahay. Habang si Jordan naman ay nanatili roon. Mula sa bulsa nito ay inilabas niya ang kanyang cellphone. May isang baraan signal niya at alam niyang sapat na yon para matawagan niya ang kaibigang si Benjo. Ngunit nang pipindutin niya na ang call button ay may nakita siyang dalawang babae at isang lalaki na papalapit sa kanya. Kinilabutan siya dahil kakaiba ang itsura ng mga yon. Mabalasik ang mga muka ng tatlo at namumula ang mga mata. Lumalabas mula sa bibig ng mga yon ang malapot na laway. Nakabuka ang kamay ng tatlo at mas lalo siyang natakot dahil sa matutulis na kuko na meron ang mga yon. Napaatras si Jordan dahil nakaramdam siya ng panganib. Sino kayo? Teka, bakit ganyan ang mga itsura nyo? Pag-angil lang ang nakuwang sagot ni Jordan sa tatlo. Patuloy pa rin ang mga yon sa marahang paglapit sa kanya. Hanggang sa lumabas si Kapitan Rigor at ito ang humarap sa tatlo. Hoy, kayong tatlo! Umalis kayo rito at huwag niyong ginugulo ang aking bisita. Alis! Umuwi na kayo sa inyong mga bahay. Tila takot na tumakbo nang mabilis ang tatlo palayo. Kahit paano ay nakahinga ng maluwag si Jordan. Nang humarap sa kanya si Kapitan Rigor, ay agad niya itong kinausap. Pambihira! Nakakatakot naman po yung tatlong yun, Kapitan. Bakit po ganun ang itsura nila? Para silang mga halimaw. Halimaw? Normal lang naman ang mga mukha nila. Hindi po, Kapitan. Yung mukha po nila parang lukot. Tapos ang tutulis pa po ng mga kuko nila. Tapos ang mata, ang pupula. Napailing si Kapitan Rigor, sabay tawa. Ay nako, Jordan. Mukhang pagod ka pa yata sa biyahe mo papunta rito sa Isla Pulambuan. Dahil kung ano-ano nakikita mo eh. Normal lang ang mga itsura nila. May mga ilang tao lang talaga dito sa isla na natutuwa kapag may dayo. At wala silang ibang gagawin kundi ang kausapin ka at piliting kanila magkwento ng kung ano-ano tungkol sa syudad. Pinalis ko na sila kasi alam kong ganun nga ang gagawin nila sa'yo. Pero Kapitan, sigurado po ako sa nakita ko kanina. Jordan, sa tingin mo ba ay lolokohin kita? Sige na, matulog ka na at magpahinga para umayos na yung paningin mo. Sige po, Kapitan. Baka nga po tama kayo. Baka nga po pagod lang to. Naguguluhan na pumasok si Jordan sa bahay at dumiretso sa kanyang kwarto. Pagkahiga niya sa papag ay napatitig siya sa kawalan habang iniisip kung namalikmata lang ba siya o totoong mga halimaw ang mga taong nakita niya sa labas kanina. Nakatulog na lang siya nang hindi nahahanap ang kasagutan sa gumugulo sa kanyang isipan. Kinaumagahan ay maagang nagising si Jordan.
Pagkalabas niya ng silid, ay nadatnan niyang gising na rin si Kapitan Rigor at Matias. Matapos ang almusal, ay inaya si Jordan ni Kapitan Rigor na hanapin ang kanyang kuya Austin. Nawala na sa isip ni Jordan ang nangyari nung nakaraang gabi dahil ang nasa isip niya ay ang hanapin ang nawawala niyang kapatid. Naglakad sila papunta sa kabahayan at bawat taong nakakasalubong nila ay tinatanong nila at ipinapakita naman ni Jordan ang litrato ng kapatid niya na nasa kanyang cellphone. Nagbahay-bahay din sila pero lahat ng napagtanungan nila ay walang nakakakilala sa kanyang kapatid. Habang patuloy ang kanilang pag-iikot, ay napansin ni Jordan na pasimple at pailalim pa ang tingin sa kanya ng mga tao sa isla. Kahit nakatalikod siya, ay ramdam niya ang napakaraming mga matang nakasunod sa kanya. Pagsapit ng alauna ng hapon, ay umuwi na sina Jordan. Pagod na pagod siyang umupo habang si Kapitan Rigor ay nagtungo sa kusina. Pagbalik nito sa sala, ay inabutan siya nito ng isang baso ng tubig. Tinanggap yun ni Jordan pero hindi niya kagad ininom. Jordan, bukas na tayo magpatuloy sa pagtatanong sa mga tao. May mga kabahayan pa sa dalampasigan na hindi pa natin napupuntahan. Nagtataka lang po ako, Kapitan. Bakit po kahit isa ay walang nakakakilala sa kuya ko? Sigurado po ako na dito po siya nagpunta para mag-imbestiga. Imposible naman po na walang makakaalala sa mukha niya. Alam mo kasi, mainit kami tumanggap ng bisita dito sa isla. Pero ang buhay namin ay nakatuon pa rin sa mga gawain namin. Marami kaming kailangang gawin para may maihain kaming pagkain sa aming mesa. Kaya madalas ay nakakalimutan na namin ang mukha at pangalan ng mga taong dumadayo dito. Parang gusto ko na po tuloy mawalan ng pag-asa. Kung walang nakakakilala kay kuya, ay mahihirapan po tayong mahanap siya o malaman po kung ano nangyari sa kanya. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Jordan. Maging matyaga ka lang. Kapag wala talaga siya rito sa isla, ay tutulungan kitang hanapin siya sa mga isla na medyo malapit dito. Nako, maraming salamat po, Kapitan, ngayon pa lang. Napakabuti niyo po sa akin. Kung wala po kayo, hindi ko po alam kung paano sisimulan ang paghahanap sa kapatid ko. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Tutulungan kita. Hindi kita maaaring pabayaan dahil bilang bisita ka sa aking bahay, ay responsibilidad kita kahit paano. Hindi napigilan ni Jordan ang pagsilay ng matamis na ngiti sa kanyang labi. Labi siya nagpasalamat sa Diyos dahil naniniwala siya na ang nasa itaas ang gumawa ng paraan upang magtagpo ang landas nila ni Kapitan Rigor. Sa mga sumunod na 2 araw, ay halos hindi na nagpahinga si Jordan. Umaga pa lang ay naglalakad na siya sa bawat sulok ng Isla Pulang Buwan. Hindi na siya nasamahan ni Kapitan Rigor sa pangatlong araw ng paghahanap dahil sa may mga kailangan itong gawin. Isa-isa niyang nilapitan ang lahat ng bahay. Kumatok siya sa bawat pinto at ipinakita ang litrato ni Austin sa kanyang cellphone. Ngunit paulit-ulit lamang ang naririnig niyang sagot sa mga tao. Hindi kilala ng mga yon ang kapatid niya. Matapos ang mahabang araw ng paghahanap, ay naupo si Jordan sa ilalim ng isang punong malapit sa baybayin habang hawak ang kanyang cellphone. Tinititigan niya ang larawan ng kanyang kuya Austin. Kuya, sana magpakita ka na sa akin. Sana alam mo na hinahanap kita. Halos lahat na yata ng tao sa islang to nakausap ko na. Pero bakit wala kahit isa sa kanila ang nakakakilala sa'yo na para bang hindi ka nagpunta sa islan to? Bago pa tuluyang mawalan ng pag-asa, ay tinawagan na ni Jordan si Benjo. Agad namang sinagot ng kaibigan niya ang tawag niya. Bro! Oh bro! Buti naalala mo pa ako. 3 araw kang walang paramdam ah. Sorry Benjo ah. Sobrang busy kasi ako sa paghanap dito kay Kuya Austin eh. Ano? Kumusta naman ang paghahanap mo sa kanya?
May balita na ba? Ewan bro, parang nawawala na ako ng pag-asa. Lahat na yata ng tao dito napagtanungan ko na kung kilala ba nila si Kuya Austin o natatandaan ba nila ang mukha ni Kuya. Pero pare-pareha silang hindi kilala ang kapatid ko, hindi raw nila nakita rito. Ano? Talaga? Seryoso ba yan? Parang imposible naman na kahit isa ay wala makakakilala sa kanya. Teka bro, sigurado ka ba na sa tamang isla ka? Bro, sigurado ako. Nasa isla Pulang Buwan ako 100%. Bro, baka naman may suggestion ka dyan na pwede kong gawin. Sandali lang bro at mag-iisip lang ako. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan ni na Jordan at Benjo. Makalipas ang ilang segundo ay muling nagsalita si Benjo. Bro, kung hindi siya kilala ng mga tao dyan, ano kaya kung hanapin mo siya sa iba pang parte ng isla? Meron ba diyang mga gubat o bundok? Meron bro. Yun naman pala Doon mo siya hanapin. Malay mo, nandun siya bro. Oo nga no. Siguro nga tama ka. Baka nga makakita rin ako dun ng clue kung nasan ba talaga ang kuya ko. May mga sasabihin pa sana si Benjo, pero nagsimula ng maging choppy ang linya. Nang tignan ni Jordan ang signal ng cellphone niya, ay nakita niya na mahina na yun. Nais pa sana niyang makausap ng matagal si Benjo, pero napilitan na siyang tapusin ang tawag dahil hindi niya na ito maintindihan. Hindi na siya nagtagal sa kinauupuan niya. Tumayo na siya at nagsimulang maglakad patungo sa bahay ni na Kapitan Rigor. Pagdating ni Jordan sa bahay ng kapitan, ay tanging si Matias ang naabutan niya roon. Abala ang binatilyo sa pagbubungkal ng lupa sa gilid ng bahay kung saan nakatanim ang iba't ibang gulay. Sandaling napahinto si Matias nang makita siya. Matalim ang tingin nito sa kanya na para bang may nagawa siyang malaking pagkakamali rito. Simula nang dumating sa islang yon si Jordan, ay hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ng maayos si Matias. Palagi nitong sinasabi na umalis siya sa isla sa dahilang hindi niya alam. Lumapit si Jordan kay Matias at pinanood ito sa ginagawa nito. May pritong saging sa kusina. Ang sabi ni Kapitan, kung nagugutom ka raw, ay kumain ka na lang daw doon. Busog pa ako, Matias Pero salamat Matias, may tatanong sana ako sa iyo Gusto ko yung totoong isasagot mo Bakit sa tuwing nagkakausap tayo ay palagi mong sinasabi sa akin na umalis na ako dito sa isla? Muling huminto si Matias sa pagbubungkal ng lupa. Umangat ang mukha nito at diretsong tumingin kay Jordan. Gusto mo ba talagang malaman ang totoo? Kung hindi ka aalis sa islang to, bago sumapit ang susunod na pulang buwan, ay magagaya ka sa iba pang dayo na nagpunta rito. At hindi ka na makakaalis ng buhay. Ang kapatid mo, wala na siya. Patay na siya. Pinatay siya ng mga tao dito sa isla. Hindi kami tao. Lahat kami na narito ay mga aswang. May kilabot na gumapang sa buong katawan ni Jordan sa sinabi ni Matias. Napakaseryoso ng mukha nito na para bang totoo ang mga salitang lumabas sa bibig nito. Hindi nagtagal ay mahinang tumawa si Jordan. Ano? Lahat kayo rito mga aswang? Oo, pati si Kapitan Rigor. Aswang din siya. Siya ang supremo o leader ng mga aswang sa Isla Pulang Buwan. Ilang gabi na lang at sasapit na ang pulang buwan. Doon kanila papatayin para gawing alay. Kaya sinasabi ko sa'yo, umalis ka na rito. Pero Matias, hindi ako pwedeng basta umalis na lang dito nang hindi ko nalalaman ang nangyari sa kapatid ko at kung nasan siya. Saka pasensya ka na. Pero hindi ako naniniwala sa mga aswang, Matias. Alam ko na hindi mo gusto na narito ako.
Kaya siguro'y gumagawa ka ng kwento para umalis ako. Pero kahit na anong pananakot ang gawin mo, ay hindi mo ako mapapaalis, Matias. Ano ka ba? Totoo sila sabi ko sa'yo. Kailan ka pa maniniwala? Kapag huli na ang lahat? Kapag ikaw naman ang pinatay? Matipid na ngumiti si Jordan sa binatilyo. Para sa kanya, ay wala nang saysay ang makipag-usap pa rito dahil kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig nito. Iniwanan na niya si Matias. Nagtungo na siya sa kwarto niya upang ipahinga ang katawan niyang pagod sa maghapon na paghahanap sa kanyang kapatid. Labis na nabahala si Jordan sa mga sinabi sa kanya ni Matias. Kaya kinabukasan, habang kasama niya si Kapitan Rigor sa pag-iikot sa isla upang hanapin ang kanyang kuya, ay ipinaalam niya kay Kapitan Rigor ang mga sinabi sa kanya ni Matias nung nakaraang araw. Lahat ng sinabi ni Matias, gaya ng lahat ng tao sa islang yun, ay aswang. At mamamatay siya kapag hindi siya umalis bago sumapit ang pulang buwan, ay sinabi niyang lahat sa kapitan. Malakas na tumawa si Kapitan Rigor. Sinabi niya yon. Si Raulo talaga tong Matias na to. Huwag kang maniwala kay Matias. Sinungaling ang batang yon, Jordan. Alam mo ramdam ko kasi na ayaw kanya na nakatira sa bahay ko. Kaya kung ano-anong kasinungalingan na lamang ang sinasabi niya para takutin ka. Gusto niya siguro na umalis ka na rito sa isla. Yun na nga rin po ang naisip ko, Kapitan eh. Hindi po ako manhid para hindi maramdaman ang mabigat na loob ni Matias sa akin. Saka kung aswang kami, hindi ba dapat nung unang gabi mo pa lang dito ay pinatay ka na namin? Tama po kayo. Isa pa, hindi po kasi ako naniniwala sa mga aswang-aswang eh. Alam ko po nakatang-isip lang sila para gawing panakot po sa mga bata. Pero, Kapitan, maiba po ako. Halos lahat po kasi ng bahay at mga tao rito sa isla ay napagtanungan na natin. Ano po kaya kung sa gubat naman po tayo sunod na maghanap sa kapatid ko? Naisip ko po kasi, Kapitan, na baka na-aksidente po siya ron o kaya baka may makita po tayo dong clue na makakapagsabi kung nasan po ang kuya ko. Jordan, delikado ang gubat sa islang to. Marami dong makamandag na mga ahas. Lahat kami rito ay iniiwasan ang gubat na yon dahil ayaw naming mabiktima ng mga ahas doon. Ay, kung ganun, mas lalo po akong dapat na magpunta sa gubat. Baka po nagpunta dun si kuya tapos inatake po siya ng mga ahas. Kapitan, kung maaari po sana samahan niyo po ako ngayon sa gubat. Sige na po, parang awa niyo na po. Napabuntong hininga si Kapitan Rigor, sabay iling. O sige, sasamahan kita. Pero sandali lang tayo ron. Hindi tayo pwedeng magtagal ron. Matapos ang pagpayag ni Kapitan Rigor, ay tahimik silang naglakad papalayo sa kabahayan, patungo sa gubat sa isla. Makapal ang mga punong kahoy doon, at bawat hakbang nila ay may kasabay na langit-ngit ng mga tuyong daon at sanga sa ilalim ng kanilang paa. Mabagal at maingat ang kilos ni Jordan habang pinagmamasdan ng paligid. Umasa siya na makakakita siya ng palatandaan na nagpunta roon ang kanyang kapatid. Habang patuloy silang lumalalim sa gubat, ay nagkaroon si Jordan ng pakiramdam na parang may mga matang nakatingin sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, ay nakita ni Jordan sa unahan nila ang isang napakalaking puno ng balete. Napakaraming baging ang nakalaylay mula sa matataba nitong mga sanga. May kilabot na naramdaman si Jordan habang naglalakad palapit sa balete, ngunit napahinto siya nang mapansin niyang wala na sa tabi niya si Kapitan Rigor. Lumingon siya sa likod at doon niya nakita si Kapitan Rigor na nakatayo ilang dipaan layo sa kanya. "O Kapitan, ano pong ginagawa niyo dyan? May problema po ba?" Umalis na tayo rito, Jordan. Ang puno ng balete na yan ay iniiwasan namin dito sa isla. Pinapaniwalaan
Natirahan daw yan ng mga maligno. Kapitan, gaya po ng mga aswang ay hindi po ako naniniwala rin sa mga maligno. Tara na po, umikot pa po tayo ng ilang minuto. Kung gusto mong ipagpatuloy ang pagganap sa kapatid mo sa gubat, ay ikaw na lang. Kailangan ko nang umalis dito dahil may mga kailangan pa akong gawin. Pero Kapitan, hindi na nagawa pang tapusin ni Jordan ang kanyang sasabihin dahil tumalikod na si Kapitan Rigor at nagmamadaling naglakad palayo na parabang takot na takot ito. Sandaling tinignan ni Jordan ang puno ng balete na sa palagay niya ay ilang taon nang nakatayo roon base sa laki at itsura nito. Hindi nawala ang kilabot na kanyang naramdaman. Maya-maya pa ay may narinig siyang sitsit sa kung saan na mas nagpatindi ng kanyang takot. Nagmamadali siyang sumunod kay Kapitan Rigor palabas ng gubat na yon. Hindi muna umuwi si Jordan sa bahay ni Kapitan Rigor. Bagkus ay naglakad-lakad pa siya sa dalampasigan upang kalmahin ang kanyang nararamdaman. May pakiramdam siya na nasa gubat ang kasagutan sa pagkawala ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa sinabi ni Kapitan Rigor na marami dong ahas, ay nagkaroon siya ng pagdadalawang isip na bumalik doon. Matapos ang halos kalahating oras, ay nagdesisyon na si Jordan na bumalik sa bahay ng kapitan. Nasa labas pa lang siya ng bahay, ay dinig na niya ang malakas na pagsigaw at pag-iyak ni Matias. Kinabahan siya at napatakbo siya papunta sa loob ng bahay. Narinig niya ang boses ni Matias sa kwarto nito at ni Kapitan Rigor. Meron yung pinto, hindi gaya ng kwartong ginagamit niya, kaya hindi niya magawang makapasok doon. Tama na po! Tama na po, Kapitan! Hindi na po ako uulit! Tama na po! Talagang hindi ka na makakaulit. Ang dapat sa'yo ay magtanda. Napapitlag si Jordan nang marinig niya ang malakas na pagpalo ng kung anong bagay sa katawan ni Matias. Hindi na niya napigilang kumatok ng sunod-sunod sa pinto ng kwarto. Kapitan! Kapitan, tama na po yan! Nasasaktan po ang bata, tama na po! Huwag kang makialam dito, Jordan. Hayaan mo kung disiplinahin ang batang ito. Pero Kapitan, marami pong paraan para sa pagdidisiplina ng bata. Hindi mo siya kailangan saktan. Ngunit hindi nakinig si Kapitan Rigor sa sinabi ni Jordan. Patuloy pa rin ito sa pagpalo kay Matias, habang si Matias naman ay palakas ng palakas ang pagsigaw. Pakiramdam ni Jordan ay nawalan ng lakas ang buo niyang katawan. Gusto niyang tulungan si Matias pero wala siyang magawa dahil hindi niya mabuksan ang pinto. Ilang minuto ang lumipas at huminto na ang pagpalo kay Matias. Tanging ang mahihinang hikbi na lamang ni Matias ang naririnig niya. Biglang bumukas ang pinto at lumabas mula roon si Kapitan Rigor na may hawak na malapad na pamalong kahoy. Bago isarado ni Kapitan Rigor ang pinto, ay nakita pa niya si Matias na nakaupo sa isang sulok habang umiiyak. Puno ng pasa ang buong katawan nito at dumudugo pa ang bibig. Bubuksan sana ni Jordan ang pinto para lapitan si Matias, ngunit biglang nagsalita si Kapitan Rigor. Huwag mo siyang tutulungan, Jordan. Hayaan mo mag-isa niyang pagsisiyan ang ginawa niyang kasalanan. Kapitan Rigor, ano po bang ginawa ni Matias para bugbugin niyo po siya ng ganun? Hindi ba't sinabi mo na nagsinungaling siya sa'yo? Yung sinabi niya na lahat ng tao sa isla, kasama na ako, ay mga aswang? Natigilan si Jordan na konsensya siya nang mapagtanto niya na kasalanan niya pala kung bakit binugbog ang batang si Matias. Pero Kapitan, hindi mo naman siya kailangan saktan ng ganung katindi. Pwede mo naman siyang pagsabihan na lang o kausapin na huwag na siyang magsisinungaling na huwag niya nang uulitin. Sa ginagawa niyo pong pananakit sa kanya, baka magrebelde po siya at mas lalo kayong mahirapan na pasunurin siya. Kung hindi ko sasaktan ng batang yan, ay hindi yan matututo. Saka bakit ka ba nakikialam kung paano ko didisiplinahin si Matias? Ako ang tumatayong magulang niya at may karapatan akong gawin ang kahit na anong gusto ko sa kanya. Mali po kayo, Kapitan.
Hindi porket anak o ampun niyong isang bata, ay may karapatan po kayong saktan siya. Meron po tayong batas na nagpoprotekta sa mga batang kagaya ni Matias. Sa islang to, ako ang batas. At hindi ko nagugustuhan ang pakikialam mo, Jordan. Hindi porket pinatuloy kita rito sa aking bahay, ay may karapatan ka nang makialam sa akin. Kung gusto mong manatili pa sa islang ito, at ituloy ang paghanap sa kuya mo, ay matuto kang sundin ang batas ko. Nagkakaintindihan ba tayong dalawa? Napalunok si Jordan sa mga sinabi ni Kapitan Rigor sa kanya. Hindi niya akalain na mapagsasalitaan siya nito ng ganon. Dahil na rin sa takot na paalisin siya nito sa isla, ay tumango na lang siya bilang pagtugon. Lumabas ng bahay si Kapitan Rigor, habang si Jordan naman ay naiwan na nakatayo at nag-iisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Naisipan ni Jordan na maglakad-lakad muna. Muli siyang nagtungo sa gubat upang magkaroon ng halaga ang paglalakad niya. Patuloy siyang naghanap ng kung anong palatandaan na nagtungo nga roon ang kanyang kapatid. Alerto siya sa paligid, lalo na't sinabi ni Kapitan Rigor na marami dong ahas. Ngunit hindi pa rin naaalis sa isip niya ang sinapit ni Matias kanina sa kapitan. Hindi nawala sa utak niya ang imahe ni Matias na puno ng pasa habang umiiyak. Hanggang sa napahinto siya sa paglalakad nang isang hukay ang nakita niya sa gitna ng kagubatan. Hindi yun ganun kalalim. Sa tansya niya ay isang dipa niya ang lapad ng hukay. Sumilip siya ron at nakita niya na may mga sunog na damit doon. Bumaba siya at tinignan ang mga gamit na naroon. May nakita siyang bag na hindi tuluyang natupok ng apoy. Meron ding mga tela na halatang mga luma na damit. Pero ang labis niyang ipinagtaka ay ang sunog na cellphone. Napakunot ang noo ni Jordan. Teka, paano nagkaroon ng cellphone dito? Pagmamay-ari ba to ng isa sa mga nagpunta sa islang to? Nabitiwan ni Jordan ang sunog na cellphone nang makarinig siya ng malakas na sitsit na sinundan ng yabag ng paa na parang papunta sa kinaroroonan niya. Agad siyang umahon sa hukay at mabilis na tumakbo palabas ng gubat. Nang makalabas siya ng gubat, ay habol niya ang kanyang paghinga. Nang makarating si Jordan sa bahay ni Kapitan Rigor, ay wala roon ang kapitan. Nakapinid pa rin ang kwarto kung saan naroon si Matias. Gusto niya sana itong kausapin para kahit paano ay gumaan ang loob nito. Ngunit naisip niya na hindi yun magandang ideya dahil sinabihan siya ni Kapitan Rigor na huwag makialam pagdating kay Matias. Kaya pumasok na lamang siya sa kanyang silid sa bahay na yon. Humiga siya at tumingin sa kawalan. Habang nakahiga si Jordan, ay naramdaman niyang tila hindi siya mapakali, kaya binaliktad niya ang unan. Sa muling paglapat ng ulo niya sa unan, ay may naramdaman siyang matigas na bagay doon. Bumangon si Jordan at inalis niya ang punda ng unan. Itinaktak niya sa papag ang punda at isang gold necklace ang nalaglag mula roon. Tinitigan ni Jordan ang kwintas at dinampot niya yon. Habang nanginginig ang mga kamay, ang kwintas ay may palawit na araw. Teka, kay Kuya Austin to ah! Hindi maaaring magkamali si Jordan. Sa kuya niya ang kwintas na yon. Binili yun ng kanyang kapatid para sa sarili nito nung nagsisimula pa lamang itong magtrabaho. Tinignan niya ang palawit na araw at doon niya tuluyang nakumpirma na sa kapatid niya nga ang kwintas na yon dahil nakaukit sa likod ng pendant ang inisyal ng pangalan at apelyido ni Austin. Buong katawan na ni Jordan ang nanginig. Naalala niya ang mga sinunog na gamit na nakita niya sa gubat. Paano to napunta rito? Kung ang sabi ni Kapitan Rigor ay hindi niya kilala si Kuya Austin. Ibig bang sabihin, nagsisinungaling lang siya? Napalunok si Jordan. Kasunod nun ay humahangos siyang lumabas ng kwarto
at kinatok ang pinto ng silid na kinaroroonan ni Matias. Matias! Matias, buksan mo ang pinto! May kailangan akong itanong sa'yo! Walang sumagot mula sa loob, kaya muling kinatok ng malakas ni Jordan ang pinto. Matias! Matias, buksan mo to! May kailangan kang sagutin ng mga tanong ko! Matias! Ngunit nanatiling nakapinid ang pinto. Hindi na nagpumilit pa si Jordan. Tumalikod na siya para hanapin si Kapitan Rigor at kumprontahin. Ngunit nang nakatalikod na siya, ay narinig niya ang pagbukas ng pinto. Muli siyang humarap at nakasilip na si Matias sa pinto habang matiim na nakatingin sa kanya. Pumasok si Jordan sa silid at isinarado niya ang pinto. Siniguro niyang nakakandado yon. Bumalik si Matias sa isang sulok at doon naupo habang nakayakap sa mga tuhod. Nilapitan ni Jordan ang binatilyong hindi makatingin ng diretsyo. Lumuhod siya sa harapan nito at ipinakita niya ang kwintas ng kanyang kuya. Matias, sa kuya ko ang kwintas na to. Bakit nakita ko to sa kwartong ginagamit ko? Paano to napunta ron? Kung ang sabi ni Kapitan Rigor ay hindi niya kilala ang kuya ko. Hindi mo pa rin ba nakukuha hanggang ngayon? Nagsinungaling lang si Kapitan Rigor sa'yo. Hindi lang siya nagsisinungaling, kundi ang lahat ng tao dito sa baryo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pwedeng makalimutan si Sir Austin. Napakabait niya sa akin. Ibinigay pa nga niya sa akin ng kwintas din eh. Ako naglagay niyan sa unan mo para maniwala ka na sa mga sinasabi ko, Kuya Jordan. Totoo. Totoong mga aswang lahat na nakatira dito sa Isla Pulampuan. Maging ako ay isang aswang din. Hindi pa nga lang nagiging ganap ang pagiging aswang ko dahil wala pa ako sa hustong edad. Hindi ko alam, pero tutol ako sa pagpatay nila sa mga tao para gawing alay sa pagdating ng Pulambuan. Hindi kaya ng konsensya ko ang tradisyon namin na yun. Anong sabi mo? Teka. Ano ba yung pulang buwan? Sa Bacalawa ay pulang buwan na. Magkukulay pula ang buwan. At tuwing sasapit yun, ay nag-aalay ng isang tao sina Kapitan Rigor. At ikaw, sigurado akong ikaw ang iaalay nila. Napatda si Jordan. Pinag-isipan niya ng gusto ang mga sinabi ni Matias na para sa kanya ay mahirap paniwalaan. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sige nga, paano mo may papaniwanag na nakita mo sa bahay na itong kwintas ng kuya mo? Nagpunta sa islang to si Sir Austin kasama ang isang antingero dahil may hinala na sila na mga aswangan lang dito. Napatay ni na Kapitan Rigor ang antingero bago sumapit ang pulang buwan. Kaya inilibing nila yun sa gubat. Si Kuya Austin, ano nangyari sa kanya? Hindi nakapagsalita si Matias sa tanong na yun. Kinabahan si Jordan dahil pakiramdam niya ay hindi maganda ang susunod niyang maririnig. Matias, sumagot ka! Ano nangyari sa kuya ko? Nasaan si Kuya Austin? Nang napatunayan ni na Sir Austin na aswang nga mga nakatira dito sa isla, ay hinarap siya ni na Kapitan Rigor. Sa pagkakaalam ko, naglaban sila dun sa gubat at dun namatay si Sir Austin. Base yun sa narinig ko na kwento ni Kapitan Rigor. Nahulog daw sa bangin ng kuya mo at yun na naging sanhi ng kamatayan niya. Wala nang nasabi si Jordan. Tuluyan nang kumawala ang lahat ng emosyon niya. Galit, pagtataka, puot at kalungkutan. Napahagulgul siya nang malaman niya na patay na ang kapatid niya. Ayaw niyang maging ipokrito. Sumagi na sa isip niya na may posibilidad na baka patay na nga ang Kuya Austin niya
Ngunit malaki pa rin ang paniniwala niya na buhay pa ito at kasama pa niya itong aalis sa islang yun. Hinayaan lang ni Matias na umiyak ng umiyak si Jordan. Nang bahagyang humupa na ang emosyon ni Jordan, ay pinilit niyang magsalita muli. Dalhin mo ako sa katawan ng kuya ko. Kailangan ko siyang maialis sa islan to at mabigyan ng maayos na libing. Hindi ko alam kung magandang ideya yan. Baka malaman ni Kapitan Rigor na alam mo na ang totoo at naniniwala ka na sa mga sinasabi ko. Kung ganun haharapin ko si Kapitan Rigor, papatayin ko siya, gaya ng ginawa niya sa kuya ko. Wag! Hindi madaling gawin yan. Mahirap kalaban si Kapitan Rigor. Lahat na nakatira rito ay kakampi niya maliban sa akin. Siya ang puso. Siya ang puso ng mga aswang na nandito sa isla. Kung ako sa'yo, aalis talaga ako, tatakas na ako. May itinago akong bangka sa kabilang parte ng isla. Malapit yun dun sa may ilog. Pumunta ka ron at gamitin mo ang bangkang yun para umalis. Huwag ka nang bumalik dito at kailangan mong umalis bago sumapit ang pulang buwan. Hindi ako aalis dito nang hindi ko dala ang bangkay ng kapatid ko. At hindi din ako aalis dito nang hindi ko siya naipaghihiganti. Papatayin ko si Kapitan Rigor. Huwag mo nang tangkain yan, Kuya Jordan. Umalis ka na lang dito, ano ka ba? Seryoso ako, Matias. Seryoso ako. Papatayin ko siya. Papatayin ko si Rigor! Para kay Jordan ay tapos na ang pag-uusap nilang yun ni Matias. Tumayo na siya. Palabas na siya ng pinto nang tawagin siya bigla ni Matias, kaya napahinto siya pero hindi niya ito nilingon. Kung desidido ka na talagang patayin si Kapitan Rigor, tutulungan kita. Ang totoo, siya lang ang kailangan mong patayin. Dahil kapag namatay siya, ay mamamatay na rin ang lahat ng aswang na nandito. Si Kapitan Rigor ang puso ng islang to. Kapag nawala siya, lahat ng nandito ay mawawala na rin. Teka, kapag pinatay ko si Kapitan Rigor, ibig sabihin ay kasama kanyang mamamatay? Tama ka. Pero wag mo nang intindihin yun. Ayoko na rin mabuhay pa. Ayoko nang umabot pa ako sa edad kung saan tuluyan ako magiging aswang at magiging kagaya ako ni na Kapitan Rigor. At kung kailangan mo ang tulong ko, ay sabihan mo lang ako. Tuluyan nang lumabas ng kwartong yun si Jordan. Bumalik siya sa kanyang kwarto at doon ay pinagmasdan niya ang kwintas ng kanyang kuya Austin. Hindi niya napigilang umiyak. Ipinangako niya sa kanyang kuya na papatayin niya si Kapitan Rigor bilang paghihiganti. Pinilit ni Jordan na mag-isip ng pulidong plano kung paano niya papatayin si Kapitan Rigor. Pero dahil sa magulo ang utak niya ng mga sandaling yun, ay hindi siya makapag-isip ng maayos. Ang tanging plano na naisip niya ay ang wag munang ipaalam kay Kapitan Rigor na naniniwala na siya sa mga sinasabi sa kanya ni Matias. Para sa kanya, mas magkakaroon siya ng laban kung hindi alam ni Kapitan Rigor na alam na niya na isa itong aswang at ang lahat ng nakatira sa Isla Pulang Buwan. Pagsapit ng hapunan ay tahimik lamang si Jordan. Kahit gusto niya nang saksakin sa mata si Kapitan Rigor gamit ang tinidor, ay pinigilan niya ang kanyang sarili na gawin yon. Bukas na pala ang kapistahan ng aming isla, Jordan. Sa tingin ko, ay huminto muna tayo sa pagharap sa kapatid mo. Magiging abala mga tao rito, lalong-lalo na ako. Hindi magandang araw yon para maghanap ng nawawalang tao. Naiintindihan ko, Kapitan. Isa pa, wala rin akong balak na hanapin si Kuya Austin bukas. Gusto ko magpahinga na muna. Maganda yung naisip mo. Pwede ka rin makisali sa pista namin. Sigurado ko na malilibang ka. Lihim na nagkatinginan sina Jordan at Matias. Matapos yun, ay ibinalik ni Jordan ang tingin kay Kapitan Rigor na walang kaalam-alam sa matalim na tingin niya rito. Sinabi ni Jordan sa sarili na sa gabing yun
ay sisiguraduhin niya na mapapatay na niya si Kapitan Rigor. Hindi siya papayag na sisikatan pa ito ng araw bukas. Matapos ang hapunan ay nagtungo si Jordan sa kwarto niya para kunin ang kanyang cellphone. Kinabahan siya nang hindi niya yun makita sa tabi ng lampara. Hinanap niya ang cellphone niya sa kanyang maleta pero wala rin yun doon. Sa pagsilip niya sa ilalim ng papag ay doon niya nakita ang kanyang hinahanap. Laking gulat niya nang makitang basag ang screen ng cellphone niya at hindi na yun nabubuksan. Tumiim ang bagang ni Jordan. Sigurado siya na si Kapitan Rigor ang may gawa nun. Alam niya na nagsisimula na itong kumilos para hindi na talaga siya makaalis sa isla at sa pagsira nito sa cellphone niya ay isang hakbang yun upang mawalan siya ng kontak sa mundo sa labas ng Isla Pulang Buwan. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa likod. Doon siya huminga ng maluwag. Nakita niya si Matias sa tabi ng balon habang naguhugas ng mga pinagkainan. Lumapit siya rito at nagpanggap siya na tinutulungan ito. Matias, binasag ni Rigor ang cellphone ko. Sigurado ako na siyang may gawa nun. Bukas na kasi ang pulang buwan, Kuya Jordan. Naninigurado na siya na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na humingi ng tulong. Mamaya papatayin ko na siya, Matias. Kailangan matapos ng kasamaan niya. Sigurado ka bang kaya mo siyang patayin? Wala akong pagpipilian kundi ang subukang patayin siya. Kapag napatay ko na siya, ay saka ko hahanapin ang katawan ng kapatid ko at aalis na ako sa islang to. Pero Matias, talaga bang ayos lang sa'yo na patayin ko si Rigor? Alam mo ang mangyayari sa'yo kapag nagtagumpay akong gawin yun. Matagal ko nang gustong mamatay si Kapitan Rigor, Kuya Jordan. At handa rin ako mamatay kasama niya para wala na silang mabiktima ng mga tao na nagpupunta sa island to. Hangad ko ang tagumpay mo, Kuya. Mag-iingat ka. Maraming salamat, Matias, ha? Sorry kung hindi kagad ako naniwala sa'yo. Naiintindihan kita, Kuya. Alam ko na mahirap talagang paniwalaan ng kababalaghan na nangyayari sa islang to. Lalo na para sa mga taong kagaya mo na lumaki sa syudad. Oo nga pala. Meron ba akong maitutulong sa'yo, Kuya? Sa ngayon wala, Matias. Malaki ang tiwala ko sa sarili ko na magtatagumpay akong patayin mamaya si Rigor. Huminto na sa pag-uusap ang dalawa nang sumilip sa bintana mula sa kusina si Kapitan Rigor. Tumingin ito sa kanila. Nakangiting kumaway si Jordan sa kapitan upang hindi ito makaramdam na may pinaplano siyang masama para dito. Alauna na ng madaling araw, hindi mapakali si Jordan sa kanyang silid. Panay ang lakad niya habang hawak ang isang kutsilyo na kinuha niya kanina sa kusina. Alam niya na sa oras na yun ay tulog na si Kapitan Rigor at maaari niya nang isagawa ang kanyang plano. Ngunit hindi pa niya yon magawa dahil bigla siyang inatake ng kaba at takot. Kung sakali kasi ay yun ang unang beses na papatay siya. Ano ba? Ano ba, Jordan? Bakit ngayon ka pa dinadaga? Isipin mo na lang na hindi tao ang papatayin mo kundi isang aswang. Isa pa, kailangan mong patayin si Rigor para maipaghiganti mo ang kuya mo. Huminto si Jordan sa paglalakad. Huminga siya ng malalim at kahit may kaba pa rin ay lumabas na siya ng kwarto upang isagawa na ang pagpatay kay Kapitan Rigor. Nang nasa harapan na siya ng pinto ng silid ni na Kapitan Rigor, ay itinulak niya yon. Madali niya yung nabuksan dahil hindi yon nakalak. Sinabihan niya kasi si Matias kanina na siguruduhin ito na hindi nakalak ang pinto ng kwartong yon bago ito matulog. Sa pagpasok niya sa kwarto ay nakasindi ang lampara ron, kaya nakita niya ang isang tao na nakatalukbong ng kumot mula ulo hanggang paa na nakahiga sa papag. Base sa haba ng katawan ng tao ay sigurado siya na si Kapitan Rigor yun. Wala roon si Matias
at ang hinala niya ay lumabas ito dahil alam nito ang gagawin niya. Marahang humakbang si Jordan papalapit sa papag. Unti-unting namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang mahigpit niyang hawak ang kutsilyo. Nang nasa tabi na siya ng papag, ay walang pagdadalawang isip na itinarak niya ang kutsilyo sa dibdib ng taong nakahiga. Paulit-ulit niyang sinaksak yon habang mabilis na binalot ng galit ang kanyang puso. Hayop ka! Para to sa kapatid ko! At sa mga taong pinatay nyo! Demonyo ka, Rigor! Demonyo ka! Pakiramdam ni Jordan ng mga sandaling yun ay wala na siya sa kanyang sarili habang sumisigaw at walang tigil niyang sinasaksak ang inakala niyang si Rigor. Hanggang sa natigilan siya dahil napansin niya na wala siyang nakikitang dugo kahit ilang beses niya nang sinasaksak si Kapitan Rigor. Doon na niya hinablot ang kumot at nagimbal siya dahil wala roon si Kapitan Rigor. Ang nandoon lamang ay mga unan na hinanay para magmukhang tao kapag tinakluban ng kumot. Napapitlag siya nang may narinig siyang kaluskos sa ilalim ng papag. Sumilip siya ron at doon niya nakita si Matias na nakatali ang mga kamay at paa. Meron tumbusal sa bibig at bakas sa mga mata nito ang takot. Hinila ni Jordan si Matias palabas sa ilalim ng papag. Ginamit niya ang kutsilyo upang mabilis niyang maalis ang lubid na nakatali rito. Nang alisin niya ang busal sa bibig ng binatilyo, ay agad itong nagsalita. Kuya, patawarin mo ako. Sinabi ko kay Kapitan Rigor ang plano mo. Narinig niya pala ang usapan natin kanina sa likod ng bahay. Si Rigor, nasan siya? Sabihin mo sa akin, Matias. Nandito ko, Jordan. Nanlamig si Jordan nang marinig niya ang malalim na boses ni Kapitan Rigor sa kanyang likuran. Marahan siyang tumayo at sa paglingon niya ay nakita niya ang kapitan na nakatayo sa may pintuan. Akala mo siguro ay ganun kadali mo lang ako mapapatay, no? Ako ang supremo ng mga aswang sa islang ito. At hindi lang ang katulad mo ang papas lang sa kagaya ko. Walang iya ka! Pinatay mo ang kapatid ko! Masyado na siyang maraming nalalaman. Ngunit itatama ko ang sinasabi mo. Ang katangahan ng kapatid mo ang pumatay sa kanya. Nahulog siya sa bangin sa gubat habang hinahabol ko siya. Hindi ko na kasalanan yun. Demonyo ka! Pinatay mo pa rin siya! At ngayon, ikaw naman ang papatayin ko! Manang susuguri ni Jordan si Kapitan Rigor, ngunit natigilan siya nang unti-unting nagbago ang anyo ni Kapitan Rigor. Nalukot ang mukha nito na parabang may pinipigil itong sakit sa katawan nito. Napaluhod ito habang nakatuon ang dalawang kamay sa sahig. Malakas itong sumigaw at doon na nga tuluyang nag-anyong aswang ang kapitan. Naging matutulis ang mga kuko nito, maging ang mga ngipin nito ay nagmistulang malalaking pangil. Ang mga mata nito ay lumaki rin at naging pula. Marahan itong tumayo at tinitigan si Jordan. Hindi nakakilos si Jordan, napako siya sa kanyang kinatatayuan habang ang puso niya ay malakas na kumakabog. Biglang umatake si Kapitan Rigor kay Jordan. Sinubukan niya itong saksakin, ngunit malakas na tinabig nito ang kamay niya. Nabitiwan niya ang kutsilyo at tumilapon yun sa kung saan. Nataranta ng gusto si Jordan nang mawalan siya ng bagay na maaari niyang gamitin para labanan si Kapitan Rigor. Doon na siya sinunggaban ng aswang. Napahiga siya sa sahig at agad na pumaibabaw ang aswang sa kanya. Sa gilid ng mata niya ay nakita niya si Matias na nakatulala at gulat na gulat. Kuya Jordan! Humanda ka sa akin, Matias. Ikaw ang isusunod ko. Papatayin kita. Wala kang utang na loob. Matias! Tumakas ka na! Dalian mo! Tumakas ka na! Tila nagkaroon ng pagdadalawang isip si Matias dahil hindi agad ito umalis sa kinatatayuan nito. Ngunit nang mapagtanto nito na hindi na ito ligtas doon,
ay tumakbo na ito palabas ng silid. Diretsong tinignan ni Jordan sa mata si Kapitan Rigor. Hindi niya ipinakita rito na natatakot siya. Siguro nga ay mapapatay mo ako ngayon, Rigor. Pero sinisiguro ko sa'yo na may iba pang tao na pupunta sa islang ito para wakasan na ang kademonyohan mong hayop ka. Hindi habang buhay ay ikaw ang palaging panalo. Huwag kang masyadong magmadali sa iyong kamatayan. Darating din tayo dyan. Kailangan ka pa namin bilang alay sa pulang buwan. Biglang sinuntok ng malakas ni Kapitan Rigor ang muka ni Jordan. Nanlabo ang paningin ni Jordan at nahilo siya. 2 suntok pa ang tumama sa muka niya at pagkatapos ng pangalawa ay doon na siya tuluyang nawalan ng ulirat. Sa muling pagbukas ng mata ni Jordan ay nakatali na ang mga kamay niya sa kanyang likod. Maging ang mga paa niya ay nakatali rin gamit ang lubid. Nasa kwarto siya ni Kapitan Rigor. Maliwanag na sa labas at naririnig niya ang ingay ng mga tao na naghahanda para sa kapistahan na sinabi ng kapitan. Pinilit niyang makawala mula sa pagkakatali, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakatali ng lubid. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Diyos ko, kailangan kong makatakas at kailangan kong patayin ang aswang na si Rigor. Bumukas ang pinto at pumasok si Kapitan Rigor na nakangisi. Hayop ka! Pakawalan mo ako dito, Rigor! Tanggapin mo na lang na mahahanay ka sa mga taong iaalay namin tuwing pula ang buwan. Maraming salamat dahil madadagdagan na naman ang aking lakas. Dahil sa'yo, dapat ay matuwa ka dahil ang kaluluwa mo ay mabibilang na sa mga kaluluwa na patuloy na magbibigay ng buhay sa mga aswang dito sa Isla Pulang Buwan. Hayop ka! Mga demonyo kayo! Hindi ako papayag na magtagumpay ka, Rigor! Kapag nakawala ako rito, papatayin talaga kita! Tama na ang ilusyon mo. Hindi ka na makakawala at hindi ka na rin makakaalis sa islang to. Gaya ng kuya mo at ng iba pa. Ang Isla Pulang Buwan na ang iyong magiging libingan. Oo nga pala, magpahinga ka. Dahil mamayang gabi ay gaganapin na ang ritual sa pag-aalay sa Pulang Buwan. Ipapaalala ko lang sa'yo na magiging masakit para sa'yo ang ritual. Pero mabilis ka rin namang mamamatay. At pagkatapos nun, ay wala ka nang mararamdaman. Tumalikod na si Kapitan Rigor at naglakad palabas ng kwarto. Walang hiya ka, Rigor! Hindi ka magtatagumpay! Papatayin kita! Papatayin kita! Makakawala ko rito! Tandaan mo yan! Malakas na halakhak ang isinagot ni Kapitan Rigor kay Jordan hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Sandaling nag-isip si Jordan ng paraan kung paano siya makakawala at makakatakas. Ngunit tila agad siyang nawalan ng pag-asa dahil hindi niya magawang maalis ang lubid na nakatali sa kanya kahit na ano pa ang gawin niya. Napakabagal ng pag-usad ng oras para kay Jordan ng mga sandaling yon. Pinipilit pa rin niyang makawala sa pagkakatali pero hindi pa rin siya magtagumpay. Nang dumilim na sa labas, ay mas lalo siyang nawalan ng pag-asa na makakawala pa siya. Unti-unti na niyang tinanggap na sa gabing yun ay magaganap na ang kanyang kamatayan. Habang nasa isang sulok ng kwarto, ay nakatingin lang sa kawalan si Jordan. Nanghihina na siya dahil sa walang tigil na pagpupumilit na makawala. Siguro nga'y mamamatay na ako ngayong gabi. Pero Panginoon, sana kapag namatay ako, ay hayaan mo na magkasama kami ni Kuya Austin sa kabilang buhay.
Yun na lamang ang hiling ko sa inyo. Nagulat si Jordan nang biglang bumukas ang pinto. 2 aswang ang pumasok. Nilapitan siya ng mga aswang at itinayo siya. Hinila siya ng 2 palabas ng kwarto. Nagpumiglas naman si Jordan. Saan niyo ako dadalhin? Bitiwan niyo ako! Saan niyo ako dadalhin? Nanatiling tikom ang bibig ng 2 aswang. Patuloy ang mga yon sa pagkaladkad sa kanya hanggang sa labas ng bahay. Kinabahan si Jordan nang makita niya sa kalangitan na kulay dugo ang buwan. Doon niya napagtanto na isasagawa na ang ritual ng pag-aalay. Unti-unting naubos ang kakaunting pag-asa na meron siya. Tinanggap na lang niya na yun na ang huling gabi niya sa mundo. Palabas na sila sa bakuran ng bahay ni Kapitan Rigor. Nang mula sa kung saan ay biglang sumulpot si Matyas na may dalang matalim na itak. Walang pag-aalinlangang sinaksak ni Matyas sa tiyan ang isang aswang. Nang napaluhod ito, ay hiniwa nito ang leeg ng aswang na agad nitong ikinasawi. Ang isang aswang naman ay binitiwan si Jordan upang atakihin si Matyas. Ngunit sinaksak ito ni Matyas sa tapat ng puso nito at gaya ng naunang aswang ay binawian din ito ng buhay. Natumba si Jordan sa lupa. Mabilis siyang nilapitan ni Matyas at sinimulan nitong tanggalin ang pagkakatali niya gamit ang itak. Salamat! Salamat, tinulungan mo ako, Matyas! Akala ko talaga ay katapusan ko na ngayong gabi. Hindi kita maaaring pabayaan, kuya. Hindi na ako papayag na muling kumuha ng buhay ng tao si Kapitan Rigor para sa ritual. Matapos mapakawalan, ay tumayo na kagad si Jordan. Saan ang lugar ng ritual? Kailangan ko magpunta ron para tapusin si Rigor. Mamaya na tayo magtungo ron, kuya. May kailangan lang akong ipakita sa'yo. Sumama ka sa akin, dali. Ha? Saan tayo pupunta? Anong ipapakita mo sa akin? Malalaman mo rin. Basta sumunod ka lang sa akin. Hindi na tayo pwede magtagal dito dahil baka may makakita pa sa atin eh. Hindi na hinintay ni Matyas na magsalita uli si Jordan. Mabilis itong tumakbo palayo sa bahay ni Kapitan Rigor. Wala nang nagawa si Jordan kundi sundan ang binatilyo. Mabilis ang pagtakbo nilang dalawa. Nagtiwala na lamang si Jordan kay Matyas at hindi niya maiwasang mag-isip kung saan siya dadalhin ni Matyas at kung ano ang ipapakita nito sa kanya. Pumasok sina Jordan at Matyas sa gubat. Patuloy lang si Jordan sa pagsunod kay Matyas hanggang sa huminto ito malapit sa malaking puno ng balete. Natandaan niya nang magtungo sila ron ni Kapitan Rigor ay umiwas doon ang kapitan na para bang meron itong kinatatakutan sa lugar na yon. Teka, anong gagawin natin dito, Matyas? Nasaan ang ipapakita mo sa akin? Mula sa likod ng balete ay isang lalaki ang biglang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Jordan sa pagkakagulat nang makita niya na ang lalaki ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Austin. Madungis ito, humpak ang pisngi at payat ang katawan. Otomatikong tumulo ang luha ni Jordan. Sa dami na nangyari sa islang yon, ang makitang buhay ang kapatid niya ang pinakahuling bagay na inaasahan niyang mangyayari dahil ang alam niya ay patay na ito. Kuya? Kuya Austin? Jordan? Parang bata na tumakbo si Jordan kay Austin at mahigpit niya itong niyakap. Tuluyan siyang napahagulgol, hindi dahil sa inagpis, kundi dahil sa kasiyahan na buhay pa ang kanyang kuya. Kuya! Kuya, salamat sa Diyos at buhay ka! Akala ko patay ka na talaga eh! Salamat din at pinuntahan mo ako rito. Kakampi natin ng Diyos, Jordan. Hindi niya hinayaan na mamatay ako nung nahulog ako sa bangin. Ang totoo, matagal ko nang alam na nandito ka. Ako yung sumisitsit sa'yo sa tuwing nandito ka sa gubat. Ano? Ikaw pala yun, kuya? Akala ko kasi kung sino o ano na eh. Kaya sa tuwing may sumisitsit sa akin, umaalis na kagad ako.
Kumalas ang magkapatid sa pagkakayakap. Doon na ipinaliwanag ni Austin kung paano ito nabuhay. Ayon kay Austin, habang hinahabol ito ni Kapitan Rigor, ay nahulog siya sa bangin. Akala nito ay patay na siya, pero bigla itong nagkamalay. Inisip ni Austin na may dahilan kung bakit ito binigyan ng pangalawang pagkakataon ng Diyos upang mabuhay. Ayun ang wakasan ang kasamaan ni Kapitan Rigor. Nagtago sa gubat si Austin at nagpalakas ito. Nabuhay ito sa pagkain ng mga prutas at halaman sa gubat at pinilit nitong itago ang sarili nito sa mga aswang sa isla. Ipinaliwanag din ni Austin na nakita nito noong nakaraang gabi si Matias sa gubat at hindi na ito nagdalawang isip na magpakita. Nang malaman ni Austin mula kay Matias ang nangyayari, ay agad itong bumuo ng plano. Matapos ang mahabang kwento ni Austin, ay hinawakan nito ang palawit ng kwintas na nakasabit sa leeg nito. Bilog ang hugis ng kwintas na yari sa tanso. Meron yung mga simbolo na hindi matukoy ni Jordan kung ano ang ibig sabihin. Ang agimat na ito ang magiging sandata natin laban kay Rigor at sa lahat ng aswang sa islang ito, Jordan. Habang nasa atin ito, ay hindi nila tayo kayang saktan at lapitan. Pero kuya, saan mo nakuha ang agimat na yan? Pagmamayari ito ni Mang Berting, ang antingero na nakilala ko nun sa Pantalan. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa Isla Pulang Buwan at nagkasundo kami na magsanib puwersa para pabagsakin at patayin si Kapitan Rigor. Pero sa kasamaang palad ay napatay siya ng mga aswang at dito sa tabi ng puno ng balete nila inilibing ang kanyang katawan kasama ang agimat na ito. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon ay hinukay ko ang katawan ni Mang Berting at kinuha ko ang agimat niya. Ngayon ay alam ko na. Alam ko na ang dahilan kung bakit umiiwas si Rigor nung nagtungo kami malapit dito sa balete. Dahil dito pala nakabaon ang agimat na yan. Ngunit kung pangontra sa aswang ang agimat na yan, kuya, bakit hindi natatakot niyan si Matias? Hindi ba aswang din siya? Nagkatinginan sina Matias at Austin. Nang marahang tumango si Austin, ay saka lang nagsalita si Matias. Nang makita ko kagabi ni Kuya Austin, sinabi niya sa akin ang katotohanan. Hindi ako aswang, Kuya Jordan. Gaya niyo ay tao din ako. Nang hukayin kasi ni Kuya Austin ang katawan ni Mang Berting, ay nahukay din niya ang lampin ko nung sanggol pa lang ako. May burda yun ang pangalan ko. At malakas ang hinala ko na anak si Matias ng isang tao na nagpunta sa islang to. At nung patay ni Rigor ang mga magulang ni Matias, ay inampu na siya nito. Sa tingin ko, may balak talaga si Rigor na gawing aswang si Matias pagdating ng tamang panahon. Salamat naman sa Diyos. Kaya pala, tutul ka sa ginagawang ritual ni na Rigor eh. Nangingibabaw pa rin ang pagiging tao mo, kahit ang akala mo ay aswang ka. Pero magandang balita yan. Ibig sabihin, kahit patayin natin si Rigor, ay hindi ka kasamang mamamatay, Matias. Ganun na nga. Pero Jordan, sa'yo ko ipapasuot ang agimat na to. Mahina na ang katawan ko. Mas magagamit natin ang kapangyarihan nito kung magsusuot nito ay may malakas na pangangatawan. Hindi lang ito pangontra basta sa mga aswang, kundi nagbibigay din ito ng dagdag na tapang at lakas sa kung sino man ang magsusuot nito. Hinubad ni Austin ang kwintas at walang pagdadalawang isip na tinanggap naman yun ni Jordan at isinabit sa kanyang leeg. Nang sandaling yun, nang isuot niya ang agimat, ay may naramdaman siyang kakaibang enerhiyang gumapang sa kanyang buong katawan. Bahagyaring nag-init ang agimat niya na para bang yun ang hudyat na tinanggap siya nito. Wala nang oras para mag-alinlangan siya. Kailangan niyang maging matapang kung nais niyang buhay silang makaalis ng Isla Pulang Buwan. Magkakasamang lumabas ng gubat sina Jordan, Austin at Matias. Lahat sila ay may hawak na sandata na gagamitin nila sa pagharap sa mga aswang sa islang yun at kay Kapitan Rigor.
Kawayan na may matulis na dulo ang kay Matias. Baril naman kay Austin, habang itak naman ang hawak ni Jordan. Wala nang takot na nararamdaman si Jordan, bagkus ay nangingibabaw sa kanya ang tapang, hindi lang dahil sa suot niyang agimat, kundi dahil sa kagustuhan niyang pabagsakin si Kapitan Rigor upang wala nang mamamatay na inosente sa tuwing sasapit ang pulang buwan. Nagtungo sila sa dalampasigan kung saan gaganapin ang ritual ng pag-aalay. Naroon ang mga aswang sa isla. Si Kapitan Rigor naman na nasa anyong aswang ay nakatayo sa gitna habang galit na sumisigaw. Nasaan na ang alay? Bakit tinayaan yung makawala, mga inutil? Alam niyo ba ang mangyayari kapag hindi tayo nakapag-alay ngayong gabi? Manghihina ako. At kapag nanghina ako, ay ganun din kayong lahat, mga hunghang. Ang buhay ko ay buhay niyo rin. Hanapin niyo ang alay at huwag kayong babalik dito hanggang hindi niyo siya nakikita. Magkakasabay na umalis ang mga aswang upang hanapin si Jordan, habang sina Jordan ay nananatiling nakatago sa likod ng isang makapal na halaman. Hintayin nating makaalis lahat ng aswang bago natin harapin si Rigor. Nang tuluyan ang nawala ang mga aswang at tanging si Kapitan Rigor na lamang ang natira sa dalampasigan, ay doon na nga naglakas ng loob na lumabas ang tatlo sa kanilang pinagtataguan. Magkakasabay silang naglakad papalapit kay Kapitan Rigor. Pagkakita ng kapitan sa kanila ay nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Austin, paanong nangyari to? Paano ka nabuhay? Nakita ko nahulog ka sa bangin. Patay ka ng dapat. Hindi mo na kailangan malaman kung paano. Nandito kami para wakasan ang kasamaan mo at ang walang kwentang ritual na ito. Napansin ni Kapitan Rigor ang suot na agimat ni Jordan. Nasa iyo pala ang agimat ng inutil na antingero na yon. Kung inaakala nyo na matatalo nyo kung tatlo ay nagkakamali kayo. At ikaw, Matias, pagsisisihan mo ang pagtatraidor mong ito sa akin. Ang dami mo pang sinasabi! Simulan na natin ang laban! Galit na umangil si Kapitan Rigor. Walang pag-aalinlangang sumugod ito kila Jordan. Agad naman na sinalubong ni Jordan ang pag-atake ni Kapitan Rigor, at nang makalapit sa kanya ang kapitan, ay bigla itong nanghina. Nanginig ang tuhod nito na para bang may isang malakas na puwersa na pumipigil dito para tuluyang malapitan ang binata. Yan ang epekto sa'yo ng agimat ni Mang Berting Rigor. Ngayon mo ipagmalaki na may laban ka sa amin, diablong buwang ka! Hindi ako papayag na matalo. Papatayin ko kayo! Mabilis na nagpakawala ng 3 sunod-sunod na putok ng baril si Austin. Tumama sa balikat, dibdib at tiyan ni Kapitan Rigor ang mga bala, pero parang wala lang dito yun. Umatras ito at muling sumugod. Sa pagkakataong yun, ay si Matias ang pinuntirya nito. Ngunit matapang na sinalubong ni Matias ang kapitan. Inundayan nito ng saksak sa tiyan si Kapitan Rigor gamit ang kawayan. Hinawakan ni Kapitan Rigor ang kawayan at hinugot yun. Malakas nito yung hinila. Nang mabitiwan ni Matias ang kawayan, ay doon ito sinunggaban ni Kapitan Rigor. Itinapon nito sa malayo si Matias. Matias! Huwag mo na akong alalahanin, kuya. Tapusin mo na si Kapitan Rigor. Tumiim ang bagang ni Jordan. Sinugod niya si Kapitan Rigor at sa kabila ng panghihina nito dahil sa agimat, ay pilit pa rin itong nakipaglaban hanggang sa sinipa ni Kapitan Rigor sa tiyan si Jordan. Sa lakas ng sipa ay natumba siya sa buhangin. Sinunggaban siya ng aswang at umibabaw ito sa kanya. Paulit-ulit na binaril ni Austin sa likod si Kapitan Rigor hanggang sa naubusan na ito ng bala. Tila bato ang katawan ng aswang dahil kahit tumatagos dito ang bala ng baril ay hindi ito
nasasaktan. Sinabi ko naman sa'yo, Jordan. Ako pa rin ang mananalo kahit suot mo pa ang agimat na yan. Ngumanga ng pagkalaki-laki si Kapitan Rigor. Nakita ni Jordan ang matutulis nitong mga pangil na alam niyang tatapos sa kanya kapag wala siyang ginawa. Hanggang isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Hinubad niya ang agimat at mabilis niya yung isinuot sa liig ni Kapitan Rigor. Malakas na napasigaw si Kapitan Rigor. Tumayo ito at pilit na hinuhubad ang agimat na parabang sumusunog sa katawan nito. Sinamantala ni Jordan ang pagkakataon na yon. Sumugod si Jordan at isang sigaw na puno ng galit ang pinakawalan niya. Nang mahubad ni Kapitan Rigor ang agimat, ay tila napapaso na itinapon ito yon sa buhangin. Ngunit sa pagharap nito, ay hindi na nito nagawang iwasan ang pagtarak ng itak ni Jordan sa mismong dibdib nito. Bumagsak sa buhangin si Kapitan Rigor. Lumuhod si Jordan sa tabi nito at itinapat niya ang talim ng itak sa leeg ng aswang. Hayop ka, Rigor! Dito na matatapos ang kasamaan mo. Sama-sama kayo mamamatay ng mga alagad mong aswang sa islang to! Sige, patayin mo ko. Pero tandaan mo, ako ang puso at buhay ng islang to. Kapag namatay ako, ay kasama kong mamamatay si Matias. Hindi mo na mabibilog ang ulo namin. Alam na naming hindi nyo kagaya si Matias. Tao siya at hindi isang aswang. Doon na tuluyang nilaslas ni Jordan ang leeg ni Kapitan Rigor. Sumirit ang dugo nito. Pilit na sumasagap ng hangin ng kapitan habang unti-unti itong binabawian ng buhay. Kasunod ng pagkamatay ni Kapitan Rigor ay narinig nila ang malakas na pagpalahaw ng mga aswang sa iba't ibang parte ng isla. Alam ni na Jordan na kagaya ni Kapitan Rigor ay binabawian na rin ng buhay ang mga yon. Nang tumahimik na ang buong paligid, ay nilapitan si Jordan nina Austin at Matias. Tinapik ni Austin sa balikat ang kanyang kapatid. Ang galing mo, tol. Pinahanga mo ako, ah. Salamat, kuya. Tara na. Umalis na tayo sa islang to. Ang sabi ni Matias ay meron siyang bangka sa kabilang parte ng isla. Hinuha ni Jordan ang agimat at magkasabay na silang naglakad patungo sa kinaroroonan ng bangka na gagamitin nila paalis sa Isla Pulang Buwan. Ngunit natigilan sila nang mapansin nila na wala sa tabi nila si Matias. Nakita nila si Matias na nakatayo ilang metro ang layo sa kanila. Matias! Ano pang ginagawa mo dyan? Tara na! Aalis na tayo! Wala akong pupuntahan. Hindi ko alam kung meron pa akong pamilya sa labas ng islang to, kuya. Binalikan ni Jordan si Matias at hinawakan ito sa balikat. Matias, simula ngayon, kami na ni Kuya Austin ang pamilya mo. Pwede kang tumira sa bahay ko. Malaki ang naitulong mo sa amin ni Kuya. At dapat lang, nasuklian namin yun. Hindi nakapagsalita si Matias. Bigla itong umiyak at yumakap kay Jordan. Gumanti ng yakap si Jordan at nang magkatinginan sila ni Austin ay nakangiti itong tumango. Alam ni Jordan na sang-ayon ang kuya niya sa sinabi niya na sila na ang aampon kay Matias. Matapos ang lahat ay nilisan ni na Jordan ang Isla Pulang Buwan gamit ang bangka ni Matias. Tahimik silang naglayag pabalik sa kabiasnan na dala ang alaalang puno ng takot at katapangan. Sa pagbabalik nila sa syudad ay agad nilang sinimulan ang panibago nilang buhay. Pinag-aral ni na Jordan at Austin si Matias sa isang pribadong paaralan upang matuto itong makisalamuha sa ibang tao. Si Jordan, bagamat hindi lubusang makalimot sa masalimuot na karanasan sa Isla Pulang Buwan, ay mas piniling magpatuloy
dala ang paniniwala na kahit nasa pinakamadilim na lugar ay may liwanag pa rin at pag-asa na matatagpuan. Basta't malakas ang iyong pananampalataya sa Diyos na lumikha ng lahat. So yun mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento para sa araw na to. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi ko po masya-shoutout ngayon. Pero wag po kayo mag-alala dahil pipilitin ko po na sa mga susunod na kwento ay maibibigay ko na po ang inyong request. Ano pa pong hinihintay natin? Heto na po. Shoutout po at maraming salamat Rachel Tapulado. Shoutout po Carolina Olea from Canada. Shoutout po sa lahat po ng mga OFW natin dyan na nagtatrabaho po sa Canada. At hello po sa Arellano family dyan po sa Alberta. Shoutout po Beverly Santos from Cotabato City. Shoutout po Jonalyn Marquez from Muscat, Oman. Shoutout po at maraming salamat Daisy Villanueva. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig. Shoutout po Luz Rivera. Shoutout po Rose Ann Renigan mula Antipolo. Shoutout po Ramil Fariolin from Bacoor, Cavite. Shoutout po Margie Ogdiman and family. Shoutout po Alvin Arpon from Pagbilao, Quezon. Shoutout po Myla Pateño. Shoutout po Mark Ariel Katindoy. At shoutout po Daryl Lorica. Shoutout daw po sa Team Manunugis na sina Harlem, Daryl, Arlan, Jamir, Densyo, Damian at si Erickson. Hello po sa inyo mga Team Manunugis. Shoutout po Delia Luwage Tonso. Shoutout po Marcus Q90 from Oman. Shoutout po kay Ninya Grace Dio. Shoutout daw kay Meets from Kuwait. Shoutout po Badong Tampolo. Shoutout po kay Kit Liumel from Quezon City. At syempre, shoutout po Franz Anthony Galon. Shoutout daw kay Mark Anthony Galon and Galon family at saka sa Aribado family from Cebu. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at kwentong katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaak. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.